Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me by my nickname, Epot. Moreno, matangkad. Not so mahinhin. Tago po ako pero I must admit na sa lalaki lang ako nagkakagusto. Same with your most senders, nagtatago dahil minsan may mga pamilyang kinakahiya ang kanilang beking anak. Pero siguro nga wala nang makakaligtas o mababago kung iba na nga ang tinitibok ng iyong paps. Kalikasan ng pagiging mael, lalo na ikaw ay namulat sa mga ganong bagay. At Kuya E, bata pa lamang po ako ay nakaranas na ako ng mga sinasabing kaelan. At sa mga ayaw po ng tulad ng kwento ko about kapitbahay, better not listen po. Kuya E, nagtatago-taguan po kami. Mga larong kabataan na hindi ko makakalimutan. Pero nauwi sa ibang taguan ang laro namin na magkasama kaming magtago ng aming kapitbahay na si Brent. Maputi si Brent, Kuya E, at bata pa lamang ako, tumatak na sa akin na isa siyang lalaking dachs. No wonder anak siya ng isang Amerikano. Pero bata pa lamang siya nang maghiwalay na ang kanyang ina. Nawalan na sila ng kontak doon sa tatay niyang kano. Kuya E, sa kagustuhan naming makatago at hindi mataya ni Brent, napalayo kami. Masikip na taguan sa ilalim ng mga dayamihan. Halos maamoy ko na ang mainit na hininga ni Brent. Bukod sa sobrang init noon, na hapon na yon ay nagpainit pa sa akin si Brent. Ewan ko nga ba, paano biglang nangyari na si Brent ay umayos ng pwesto sa ilalim ng dayamihan. Inilawit doon sa short ang kanyang paps at niyaya ako maglaro. Sabi ko ayoko, pero yung totoo, nakita ko kasi kung gaano kadaks ang kanya at nanghihina ako o nahihiya ako. Sabi niya tulungan ko na lang daw siya. Nanginginig pa ako, Kuya E, pero na-curious ako na hawakan yun. Bata pa si Brent. Siguro nasa 12 years old pa lang kami noon pero ang paps niya ay nagmumura na sa taba at haba. At sa totoo lang, habang nakatingin sa akin si Brent ay inisip kong lantakan iyon. Halos magkanda, laway-laway na ako. Nagulat nang lang si Brent nang tuluyan ko ng lantakan yon. Halos mapahiga siya doon sa ilalim ng dayamihan, Kuya Isa, ligayang nalalasap dahil sa akin. Hindi ko alam, Kuya E, basta finil ko na lang yon. Kumakain ako ng isang malaking sausage or hotdog or lollipop candy. Siguro Kuya E, nasa kalagitnaan na ng sarap ay bigla namang kaming may narinig na tumatawag. Ang kalaro namin. Ayawan na daw. Yes, alam ko mabibitin kayo pero yun nga po ang nangyari. Nagmadali kaming mag-ayos ni Brent na nakbo sa pwesto ng naghahanap sa aming si Picoy bago pa niya kami mahuli. Sabi sa akin ni Brent nang pauwi na kami ay pumunta raw ako doon daw kami sa kanilang bahay. Akala ko may kakainin kami tulad ng ginagawa namin pero muli ihahain pala niya sa akin ang kanyang paps. Well, Kuya E, sa oras na yon ay masasabi ko na mas confident na ako gawin yon kay Brent. Para kaming biglang nagkaroon ng kakaibang koneksyon. May gana pang bumulong si Brent kung malaki raw ba. Sabi ko oo, sa akin kasi hindi ganito. Doon Kuya E, pati lato-lato ay nilantakan ko, pati kasingit-singitan. Para akong tuta na nakakita ng malaking buto at talagang in-enjoy ko si Brent. Hanggang sa tuluyan na ngang may naramdaman ako sa aking bibig. Niluwa ko. Pero Kuya E, doon ay nagsimula na ang palagiang pagsasolo namin ni Brent. Masasabi ko, mael din si Brent kasi kapag may isip niya na magpalantak, basta niya akong yayayain kung saan kaming dalawa lamang. Gustong gusto ni Brent na nakikita kung paano ako lumantak.
Maputi ang katawan at mamingkang ulo ng kay Brent, Kuya E. Alam ko, Kuya E, na ako ay nagkakagusto na kay Brent. Maaga akong na-fall habang siya naman ay parang laro lamang ang mga ginagawa naming dalawa. Lumipas ang buwan at taon nang mag-15 years old kami. Nagkahiwalay kami ni Brent kasi kinuha siya ng kanyang kanong ama. Chance na rin para mapabuti ang buhay niya na mahirap man ay kailangan niyang tanggapin kasi may asawa na ring iba ang kanyang ina at may 6 na anak. Naalala ko noon, sinabi sa akin ni Brent, huwag ko daw siyang kakalimutan na sinabi ko oo naman, ikaw ang best friend ko. Bumulong pa siya na mamimiss daw niya ang ginagawa ko sa kanya. Hindi niya alam kailan ang balik pero sabi niya wag naman ako mag-alala dahil susulatan niya ako. Nang umalis si Brent, masasabi kong nalungkot ako, Kuya E. Kasi bukod sa paglantak, naging tunay na kaibigan talaga rin siya sa akin. Marami kaming mga kalokohang pinagsamahan sa lahat ng bagay. Siguro nga mas naging kapatid ko pa siya kaysa sa mga kapatid ko. Masaya ako kapag sumusulat sa akin si Brent. Sinasagot ko rin naman yon, tapos yung sulat niya minsan, tulad ng Pops, dinadaan niya sa drawing. Ang iba na kami lang ang tindihan ano yung mga ibig sabihin. Masaya ako sa mga balita niya dahil mabait daw naman ang pamilya ng tatay niya. Pinapadalhan din niya ako ng mga package, Kuya E. Pero lumipas ang ilang buwan na taon, wala na akong natanggap na liham mula kay Brent. Pati nanay niya, hindi na niya sinulatan. Ang hirap naman na wala man lang silang kontak, walang landline. Nag-alala ko, Kuya E, ng mahabang panahon kasi bumabalik na yung sulat ko. Wala kaming naging balita sa paglipas pa ng panahon hanggang sa makagraduate ako ng high school, college at nagka-work na, wala na talaga si Brent. Minsan, Kuya E, binabalikan ko na lang ang mga sulat niya sa akin. Sabi ko sa sarili ko, sana lang nasa mabuting kalagayan lang si Brent, okay na ako. Pero Kuya E, simula noon, may 24 years na po ang nakalipas nang wala na kaming balita kay Brent. Hanggang sa tipong pati nanay niya kinalimutan na rin siya o dahil sa hirap ng buhay nila, di man lang pinilit alamin ano na ang nangyari. Yung mga kapatid niya ay malalaki na rin. Naghahanap ako sa FB, Kuya E, pero wala akong mahanap na name niya. Hindi ko alam kung buhay pa si Brent kaya hanggang pag-aalala na lang ako sa kanya. Lagi kong dasal kahit kinalimutan na ako. Kung kinalimutan man niya ako, sana ay nasa mabuti lang siyang kalagayan ay sapat na sa akin yun. Dahil wala mang kaming relasyon ay naging magkaibigan naman kami, sapat na yun. Nakakalungkot din palang alalahanin, Kuya E, kaya pasensya na, napadrama ako. Sana po ay mapagbigyan niyong ma-upload ito. Epot, naku, nakakalungkot yun, Epot ha. 24 years pero 24 years na kung wala kayong balita at lalo na yung kanyang pamilya kung ano ba, kung nagbagong buhay na ba siya doon o naiba sa bagay kasi yung 15 years old nagkahiwalay kayo ng bata tapos baka biglang pagpunta niya doon o bagamat nag-i-enjoy siya nung una nagle-letter sa'yo tapos biglang syempre nagkaroon na ng mga ibang mga kaibigan ng kabarkada or what kung ano man yung nangyari pero sana man lang kahit yung kanyang pamilya o yung nanay niya, yung pamilya, yung mga kapatid niya sa nanay hindi niya kinalimutan. Anyways, sana nga ay nasa maayos na lang siyang kalagayan kung ano man yung nangyari sa kanya, no? Muli, maraming salamat sa iyo, Epot, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.